Ang malawak na tubuhan at taniman, ngayon ay tila disyerto, wasak ang halos lahat ng bahay. Sa taong-taong pananalasa ng mga bagyo sa bansa, isa ang agrikultura sa pinakaapektadong sektor. Higit pa sa mga sakunang ito ang pasakit na kinahaharap ng ating mga magsasaka. Paano nga ba mapananatiling buhay ang lupa kung ang mismong mga kamay na bubungkal dito ay hindi na may angat mula sa pagkakabaon? Hindi pa sumisikat ang araw ngunit gising na si Primo Emong Guevara, 65 taong gulang, isang magsasaka mula sa barangay La Purisima, Iriga City. Sa loob ng mahigit 80 taon na pagtatanim, kape na ang naging kasangga ni Tatay Emong sa umaga upang simulan ng trabaho sa kanyang palayan. Sa kabila ng katandaan, ang salitang pahinga ay hindi pa rin pamilyar sa kanya. Hindi naman kami pwedeng bumangon ng tanghali na. Palagi maaga pa. Mga ano oras Mga alas 4, gano'n. 4 AM nasa palayan. Prepare ka na ng kuwan. Nagkakape-kape na. Pag liwanag, sige na. Marami nang asikasuhin. Lilipat ng kalabaw sa tinatalian. Tapos yung mga pinapatubigan, inaayos. Maraming gawain. Ganun ang buhay dito. Sa araw-araw na pilit na pagpapayabong ng kanyang palayan, isa sa nagiging suliranin ni Tatay Emong ay ang baha na lumulunod sa kanyang tanim na palay gawa ng labis na pag-ulan. Dahil ang La Purisima ay madalas bahain, apektado ang mga palayan dito tulad ng kay Tatay Emong. Napundusan sa bata, bakang lang, pero nag-uran na naman sa Makasod. Lalo ka nag-gulo pressure o bagyo. Uulit na naman yan. Oktubre 2024 nang manalasa ang Severe Tropical Storm Cristina nagdulot ng malawakang pagbaha sa Kalakhang, Luzon, kabilang na ang Bicol Region. Ayon sa paunang datos ng Department of Agriculture Region 5, noong ika-28 ng Oktubre 2024, nasa 78,283 tonelada o mahigit 78 milyong kilo ng palay ang nasira ng STS Christine sa Bicol Region. Higit 103,100 tonelada naman ng palay, mais, kasaba at iba pang produktong agrikultural ang nasira sa halos 34,000 ektaryang sakahan. Nakapagtala rin ng higit 1 bilyong pisong pinsala sa agrikultura sa Camarines Sur, ang pinakamataas sa rehiyon. Walang naani doon. Meron namang kaunting naiipon. Yun ang gamit. Yung iba ng utang. Ano. Hindi na wawala yung utang. Siyempre, pag kinakapos-kapos ka, manghihiram ka para meron kang suporta. Ang dilubyong ito ay pumilay sa mga magsasakang nasa mababang lugar tulad ni Tatay Emong. Kasabay ng mga ulan ay ang pagluha ng mga taga-bungkal ng lupa dahil ang tangi na lamang nilang magagawa ay ang panooring lamunin ng tubig baha ang kanilang pinaghirapan at umasa na may matitira kahit katiting na mapakikinabangan. Kung paano palubugin ang mga nasa kapatagan, ay ganun din padapain ng hangin at ulan ng mga nasa kabundukan. Hindi rin nakaliligtas sa mapinsalang mga bagyo ang mga magmamais sa kabundukang bahagi ng Iriga City. Ang mga hagupit ng hangin ay nagpapadapa sa malawak na maisan ng barangay Niño Jesus ay nagdudulot ng pagkalugi. Ayon kay Maria de Lima, 58 taong gulang mula sa naturang barangay, sa mahigit 35 taon niyang pagtatanim ng mais, ang tamaan ng bagyo ang pinakamasaklap niyang karanasan. Lugi po kami, sir. Lugi. Pinagbabagyo, sir. Natutumba, nalulupa, aragpukan. Takin mauran, sige lupa ka mais. Tin mainit man, minsan di rin na nag-epekto abono. So pag bagyo, sir, grabe. Gagagati ngayon sa napuli, nga kami naka 200 sako. Ito ang 3,2 hektaryang maisan ni Nanay Maria
At makikita natin na mayroon din silang tanim na saging at niyog, kung saan kasama rin ito sa kanilang kabuhayan. Sa pagsapit ng Nobyembre, sila ay maghahanda muli para sa panibagong pagtatanim ng mais upang pagdating ng Marso ay mayroon ulit silang aanihin. Ayon kay Nanay Maria, wala na sa kalahati ang napakinabangan nila matapos ang STS Christine. Ang dating mahigit 500 sako ng mais mula sa 6 na ektaryang taniman ay halos hindi na umabot sa 200 sako. Bagaman mayroong subsidiya mula sa lokal na pamahalaan, kinailangan pa rin nilang mangutang upang muling makapagtanim. Kuha po, nagkukunaman sa puhunan. Minsan po nag-uutang man po kami. Minsan naipon naman gatingay. Amon naman ikukuha. Sa kabisto po. Sa kuha po, sa kabisto, nagpuporsyento po kami. 10% po. Ilan lamang si Tatay Emong at Nanay Maria sa mga magsasakang Pilipino na labis na nahihirapan tuwing tag-ulan at hinahagupit ng kalamidad ang bansa. Ayon sa datos ng DA, nasa 1 bilyong piso na ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa bansa matapos lamang ang bagyong Krising, Dante at Emong noong Hulyo 2025 na sinabayan pa ng habagat na nagdulot ng malawakang pag-ulan. Ang mga palaya ng pinakaapektado sa lahat na tinatayang nalugi ng higit 666 na milyong piso habang 55 milyong piso naman sa maisan sa kalagitnaan pa lamang ng parehong taon. Dahil sa pinsala ng ulan at iba pang kalamidad, na ilalagay din sa alanganin ang pambayad sa renta ng lupang tinataniman ni Kagawad Oscar Amoroso, 63 taong gulang, isa ring magmamais ng Niño Jesus. Maliban sa pagbabayad ng utang sa puhunan, kinakailangan din niyang problemahin ang renta sa lupang kanyang sinasakahan. So aring matanong sa December, amat to pinakakusadi grabe. Sabi ko, nakiusip na ako kag sa diri na. Iski 500 sana ita ko na ta. Adtong upat na bag na kuha, ba na bingan ni 30 sako. So grabe. Marami pa rin ang magsasakang walang sariling lupa. Batay sa 2022 Census of Agriculture and Fisheries ng Philippine Statistics Authority, 17.6 na bahagdan lamang ng mga magsasaka sa probinsya ng Camarines Sur ang may karapatan at sariling lupang agrikultural. Samantala, sa higit 1.5 milyong magsasakang Pilipino, 16.8 bahagdan lamang ang may sariling lupa. Tinatayang 3 lamang sa bawat 20 magsasaka sa Bicol ang may sariling sakahan. Ito na ang pinakamababang bahagdan sa buong bansa sa huling tala ng PSA. Ang problemang ito ay matagal nang kinahaharap ng mga magsasakang Pilipino sa kabila ng mga umiiral na batas upang mapagaan ang kanilang pagsasaka at mabigyang karapatang magkaroon ng sariling lupa. Sa ilalim ng Republic Act No. 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988, itinatakda nito na mabigyan ng lupain ang mga magsasakang walang sariling lupa. Makatarungang pamamahagi ng lupain sa mga magsasaka ang layunin ng batas na ito. Upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka sa Iriga City, may mga programa ang City Agriculture's Office na nagbibigay subsidiya para sa mga magsasaka. Under rice programs, marami pong mga benefits ang nare-receive po ng ating mga farmers. Isa na po dyan yung Rice Farmers Financial Assistance na kung saan ang farmers na nagko-cultivate ng 2 hectares below, nakaka-receive po sila ng assistance worth 7,000 each po. Pangalawa po, yung libreng binhi, abono, pre-crop insurance, and siyempre po, technical assistance po ng ating mga technical agricultural technologists. Basta po yung pinakang guidelines po namin in policy, yung registered po sila sa
RSBSE, yung tinatawag po natin na Registry System for the Basic Sectors in Agriculture. Yun po yung entry point po na kailangan po registered or legitimate farmers po sila. Ngunit para kay Tatay Emong, hindi sapat ang mga ito upang maiangat ang kanilang hanap buhay. Napapailing na lamang siya sa kasalukuyang presyo ng palay. Hindi sasapat yung subsidy na yon, yung abonong kaunti, yung binhing kaunti. Hindi sapat yon. Kahit wala noon, basta yung presyo hindi nagbago sana dati, 18 yan umabot ng 20. Kahit wala na yung abono na yun, wala na yung binhi na yun Para lang batang maliit na umiiyak yun na binibigyan ng candy. Parang yun ang example ko doon sa gobyerno na ito. Ayon naman kay Ginang Rosa Toriano Viñas, chairperson ng La Purisima Agriculture Cooperative, hindi talaga balanse ang kita at gastos sa pagsasaka. Hindi talaga balance. Hindi talaga balance kasi ang mga kailangan sa farm mahal. Pagkatapos yung labor ng mga magsasaka mataas na. Kaya mas ngayon yung mga machine na kasi meron ng harvester, meron ng seed transplanter, kaysa magbabayad ng labor, which is mahirap para sa mga laborers, at saka nagdidemand sila ng mataas na budget. Tila sampal sa mga magsasaka ang hindi balansing gastos sa pagtatanim at kita sa produkto. Sa taas ng presyo ng mga kailangan sa pagtatanim, kasama na ang pagpapasahod, malabong kumita ang mga magsasaka dahil hindi ito sapat upang makabawi sa puhunan at sakripisyo nila sa pagsasaka. Sabi ko nga po, hindi po sapat yung kita ng isang palay farmer sa ngayon. Noon po, yung mga nakaraang or mga nagdaang taon, medyo sapat po kasi sa alam naman po natin na nakapagpaaral po sila, hindi po talaga sapat. Kasi sa kadahilanan na mababa po talaga yung price ng palay. Hindi na rin maikubli ni Tatay Emong ang hinanakit sa pamahalaan sa kawalan umano ng solusyon sa patuloy na pagbaba ng presyo ng palay. Yun ang problema sa ngayon. 11 pesos ang isang kilo ng palay. Lahat dumadaing sa presyo sa ngayon. Dahil yan sa rice tariffication ng gobyerno. Ang gobyerno natin, ito sasabihin ko, totoo lang ito kahit naman magsalita tayo ng basta tama yung sinasabi. Hindi tayo natatakot. Yun ang problema. Walang masyadong importansya sa magsasaka ang gobyerno natin. Hindi nila nare-remedyohan yung baba ng palay sa ngayon. Di ba? Ang Republic Act No. 11203 o Rice Tariffication Law of 2019 ay naisabatas bilang tugon umano sa kakulangan ng bigas at nagpahintulot sa mga pribadong sektor ng mas madaling importasyon ng bigas sa bansa. Ang taripang makukuha mula sa mga importasyon ay mapupunta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng subsidiya at iba pang suporta. Bagamat sinasabing ipinasa ang batas para sa mga magsasaka, tila salungat ang nangyayari dahil sa tuluyang pagbagsak ng presyo ng lokal na palay. Nabigyan naman ng pagpapahalaga yung mga nagtatanim. Huwag namang ganito na hindi rin ibinagsak na ang presyo. Nako. Yan ang problema ng lahat na ng paraoma. Presyo. Parang wala silang control dyan sa kuwan. Yung mga komprador na kahit saan, yung malalaking komprador. Lumabas sa pag-aaral ng Federation of Free Farmers noong 2020 na nasa 40 bilyong piso ang binaba ng kita ng mga magsasakang Pilipino isang taon matapos maipasa ang batas. Pagkalipas ng 6 na taon, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng bigas habang bumabagsak ang presyo ng palay ng mga magsasaka.
salungat sa layunin ng Rice Tarification Law. Eh yung batas na yan hanggang ngayon hindi na amindahan. Kaya hanggang batas yan, may kapangyarihan yan. Yun ang hindi ko alam na hindi ginagawa ng gobyerno na ikawan yung amindahan yung batas na yun para mabago. Kasi kahit masama ang batas, pag batas may kapangyarihan. Gayon din ang hinaing ng mga magmamais sa Niño Jesus. Ang 1 kilo ng mais ay pumapatak na lamang sa 7 piso. Madalas depende pa sa kalidad ng mais. Kung kaya't madalas kaunti na lamang ang kanilang kinikita. Sa mahal na nagastos sa produksyon, kasama na ang labor, abono, pesticides at iba pang inputs, magkano na lamang ang natitira sa mga magsasaka? Kintahan mo so, bilni. Ang magagamit sa ating bilni, upat sa 6,000 sa amuno, 24. Ang abono kan is 32. Sa Asursang Rebo, nasa na? 32,000. 56. Puso trabaho, Labor pa. parang di na rin natatawan sa atensyon. Ang talang presyo. O taminsan, ako, lalo di parang agriculture man. Tawag sa pangtanam, tawag sa abono. Dawa ba kang sapat? Sabi na, tig-isad ng sako. Talagang tabang na. Kaso nang problema, ang talang presyo. Pag maging balanse, magayon. Para sa mga magsasaka, halos walang pinagkaiba ang hirap sa bundok at sa kapatagan. Dahil bukod sa pagod, ang pinakamahirap na kalaban ay ang mapanlamang na kapitalismo. Totoong ang magtanim ay di biro, ngunit tila hindi na rin nagbibiro sa balak na tumigil sa pagtatanim ang mga magsasakang Pilipino. Good chance na pumundo. Pero amang kuha ko man, apila ko man sa gobyerno na tawan man sa atensyon na mga paraoma. Makaray-ray man na ko ba, kabuhayan. Buong arag sa nakadong, kirmin sa nang. Malaki ang papel ng mga magsasaka sa Iriga City dahil nasa 78 bahagdan ng kabuhayan dito ay mula sa sektor ng agrikultura. Pag-amin ni City Agriculturist Ramirez, may mga magsasaka na nagpahiwatig ng pagtigil sa pagtatanim, ngunit ang kanyang pakiusap ay ang wag sukuan ng pagsasaka kahit para na lamang sa pang-araw-araw na pangkain. Tuloy-tuloy lang po yung pagtanim, wag po nating ihinto kasi yun naman po yung primary livelihood nila po in nakagawian kung saan may mga namanang lupa na wag po nating gawing nakatiwangwang. Sabi ko nga, for family consumption na lang po yung isipin po natin, hindi na po natin isipin na ibenta pa yung ating produce na palay kasi po sabi ko nga break even po yung resulta po ng kanilang magiging net. Wala po talaga. May aangat lamang ang mga nakabaong kamay sa lupa kung magkakaroon ng katarungan para sa bawat magsasakang Pilipino. Magiging magaan lamang ang kanilang mga palad na puno ng putik at pasakit kung maririnig ang bawat panaghoy magmula man ito sa kapatagan o kabundukan. Sa pagnanais na sa bawat mesa'y may maihain, sila'y pikit matang nagtatanim habang sa hukay ay nakabinbin. Mapabundok man o kapatagan, iisa lang ang hinaing ng mga magsasaka. Ito ang mapatasang presyo ng mais at palay at iba pang produktong lokal. Higit pa sa abono at binhi ang kailangan ng mga magsasaka. Hiling nila ay hustisya para sa bawat gusi na hindi lang salapi kundi dugot pawis ang puhunan. Ako si Crystal Cabañas at ito ang istorya.